Hesukristo. Dalawang bagay po ang binibigyan din ng ating readings for today. Dalawang bagay ang ina-affirm. Una, the impermanence of the world and everything in it. Lahat po ay may katapusan. Isang paborito kong subject nung nag-aaral ako sa seminary ay ang Latin. At naalala ko, may isang saying na sabi, mors certa, ora mores incerta. Mors ang ibig sabihin po ay death. Certa is, sa English, is certain. Translation po ay, death is certain, but the hour of death is uncertain. Nasusurpresa tayo na si malakas pa, kinabukasan, wala na. Diba? May katapusan ang lahat. Well, sa news ngayon, makikita ninyo kahit relasyon nagtatapos eh. May katapusan ang lahat. Sa gospel, sinasabi to ng Panginoon nating si Jesus. Sabi niya, heaven and earth will pass away. May katapusan niya ang lahat. Heaven and earth will pass away. The impermanence of the world and everything in it. Pangalawa, second point is, sinasabi ni Jesus na my words will not pass away. Ang Panginoon lang po ang matitira. He is permanent. He is eternal. Yun po yung sinasabi. Kung mababasa niyo po yung Gospel ni John, ang starting line niya ay, in the beginning was the Word, and the Word was God. So pag sinasabing Word, it refers to God. At ano po ang pangalan ng Word na ito? His name is Jesus. His name is Jesus. Kaya nga, isa sa mga titles ni Jesus ay, the Word made flesh. The Word made flesh. Kahit sa mission natin, ano ang sabi? Go out to all the nations and proclaim the good news. Proclaim the Word. Alam nyo, sa isang aklat na ang title ay Presbyterorum Ordinis, sinasaad doon na ang unang misyon ng pare ay ang ipahayag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. My word will not pass away. Pero bakit kaya sinasabi to sa atin ng simbahan o ni Jesus? Diba? Pag sinasabi bang may katapusan ang lahat, tendency natin minsan ay matakot. The church is telling us these points para matuto tayong maghanda. And I bet, ilan lang siguro ang naghahanda sa atin para sa katapusan. Wala namang nag-iisip na mamamatay tayo everyday, di ba? Wala. Siguro mangilan-ilan lang. Mangilan-ilan lang. That's reality. But the church is telling us, and God is telling us, uy, may katapusan ng buhay ninyo. Kaya paghandaan ninyo. And why is the church telling us, God is telling us na He is eternal? Kasi alam kong maraming kulang sa buhay natin eh. Sinasabi to para alam natin na ang source ng lahat ay si Jesus. So kung kulang man, hingi kay Jesus. Kung sobra man, magpasalamat ka sa Panginoon. Since He is the source of everything.
Ang good news ngayong araw is that lahat tayo ay may access sa word na ito, sa mabuting balita ng Panginoon. At ang challenge sa atin ay ang isabuhay ang mga tinuturo ng Panginoon as part sa ating paghahanda. As part sa ating paghahanda.